Popular financial advice we don't always agree with. Number 1 is you need multiple income streams. Bakit naman? Di ba tinuturo sa atin yan? Yes. Actually, naniwala din ako dito noon and ginawa ko rin siya. Masasabi ko na may advantages talaga if may multiple income streams. Lalo na sa economy ngayon, parang hindi stable if isa lang yung source of income. But, may nuance kasi dito sa statement na to. We need multiple income streams, totoo naman. Pero nami-miss natin yung important part na before tayo maging able and equipped to handle yung multiple income streams na yun, dapat muna natin na talagang ma-master yung isang craft or yung isang skill. Nangyayari kasi, lalo na sa experience ko noon, wala pa akong ganong knowledge, wala pa akong ganong skills. Multiple income streams na agad yung iniisip ko. Ilang taon ka nun? 22? Yun agad. Wala pa, di ba? Wala pang experience, anything. So, work agad ako sa corporate, try agad akong freelancing, try agad ako maging financial advisor, try agad ako maging VA. Pinagsabay-sabay ko siya. And totoo na may income ako dito, may income ako dito, may income ako. Pag pinagsama-sama, parang okay na, more than siya kaysa sa usual na kinikita ng ka-age ko that time. Pero, hindi siya naging sustainable kasi na-burnout lang ako. Na-burnout ako na sobrang effort ko dito. Pero konti lang yung results kasi nga, hindi pa naman ako nakakreate ng ganoong stack of skill, stack of mastery sa any ng ginagawa ko. Kaya, I think, before talagang mag-dive na isipin paano ba ako mag-create ng multiple income streams, hindi siya minamadali. Kailangan muna may ma-master ako kahit isa munang basic skill. And doon ako pwedeng mag-stack up na kapag nagkaroon ako ng depth doon ako pwedeng mag-spread ng ano pa yung pwede kong maging income streams from this core skill or mastery. So, yun nga, may time noon na I was doing a lot of different things na unrelated. I was earning this much. And then, nung nag-dive ako sa iisa lang na focus, which is, finocus ko yung skill ng sales. Nagkaroon ng parang few months na yung ini-earn ko dito, pwede pala siya ng isa lang yung focus ko. Katumbas na siya nung time na I was doing a lot of different things. So, na-realize ko, hindi mali to have multiple income streams, pero before yun, kailangan maging patient muna in building the necessary core skill or core mastery na kung saan pwede kang mas mag-branch out pa. Mas madali na to have different income streams from that kesa yun agad yung goal. Yun. Yun nga yung sinasabi na jack of all trades, master of none. Ah? Kaya nga dapat... Di ba tayong IE, ganun daw tayo? Oo. Kaya nga sometimes, we disagree. Sometimes, naniniwala naman tayo dito. Yeah. Kasi nung nag-start rin ako, nag-network marketing ako. Pero ang pinagsabay ko talaga, nung nasa AIA na ako, nag-real estate din ako. Okay. Pero hindi ko talaga siya fully nagawa 100% ng sabay sila. Kasi nga, kailangan ako in both industries. Oo. Like, for example, nung March 2013, pumasa ako ng board exam sa real estate. So, ongoing na ako nun as a seller. 2 months na ako nun mula nung nakapag first sale. Pero September 2012 pa ako na na-accredit. Okay. So, ilang buwan din ang inantay ko bago ako nagka-first sale. Ganon. Naging top seller ako ng 2013. Nung May 2013, yun yung same year din, nag-join ako ng AIA, formerly Philam Life. Nangyari, iba sa insurance industry, dati hindi ka pa pwede makakuha ng mga clients at mag-client meeting online versus nung pandemic. Dahil hindi ako nag-employment, wala akong makakilala masyado. Yung mga kaklase ko, kaka-start pa lang mag-work, not capable pa to start nung plan. Kaya bihira lang din ako may sale. Tapos bumubulusok ako dun sa real estate kasi, di ba, pag nagka-first sale ka na, tapos nag-focus ka, lahat nung burning hours na inalat ko for training at kakasama sa right circle, yung mga top sellers,
sabi nila mag-spend ako ng more time to train, tapos mag-shadowing. Yun yung may magti-tripping. Sama ko, i-observe kung paano gagawin, kung paano sagutin yung mga objections sa mga client, paano i-present yung computation, and full details. Next time, ako naman yung gagawa on my own. So, nangyari, kahit na bumulusok yung real estate, yung insurance business ko, hindi pa rin talaga siya lumipad. Until such time nung unti-unti na, nung lumakas na yung team ko, dumami na yung mga top sellers ko, marami na akong naturuan, dumating na rin yung time na every December, pa-Christmas party, kasi nga marami na akong napapakasuyuan ng mga leaders na sila na yung nagtitrain ng mga rookie amin. Bihira lang ako doon mag-unit meeting. Pero doon kami mas madalas na nagsasama-sama during the PKS Product Knowledge Seminar sa presentation ng developer, new project nila, training sa office, ganon. Tapos sa AIA, sa Film Life dati, lahat ng mga training a-attendan ko rin, pero yung benta ko hindi pa rin talaga umaakyat. Kasi anong nangyari, halos bago pa lang ako sa real estate, tapos magjo-join ako agad ng insurance. Nahati yung learning capability ko na nagme-memorize at nag-aaral ako ng real estate. Binibuild ko pa yung business ko. Tapos nag-start agad ako ng panibagong venture. Kaya nga, hindi siya talaga nag-work all the time na mag-start agad ng multiple source of income habang hindi mo pa na-build or hindi ka pa expert sa isa pang field kung nasan ka ngayon. Yeah. So better, naayos mo na yung system mo. Kung dumating yung time na umayos na yung real estate ko, lumakas na talaga, nakapag-build na ako ng right process to onboard yung new salesperson, moving forward kung paano i-train, tapos tsaka ako nag-insurance, mas doon ako magiging mas effective. Kasi anong nangyari, nung 2013, nung nag-join ako ng AIA Film Life, nung 2017, doon lang ako nag-associate unit manager. After 4 years. Okay. Compared yung mga iba, after a year, yung iba nga within the year, nag-associate unit manager na agad sila. Kasi sila mas focus. Versus ako, hindi. Na-attendan ko yung mga different schedules. However, kahit nasabihin mo na gano'n, na pwede namang gawin, hindi all the time, immediately, kapag bago, kaya mo makapag-create ng mas magandang result. Versus kapag master ko na yung isa, I can give my 100% na sa new venture ko. Yeah. So, yung takeaway ko po dyan, yung mastery talaga, it will take time, focus, dedication, and effort. Kasi kung halimbawa, yung surface lang na knowledge, madali lang yun eh. Pero yung talagang aalamin mo yung business, what it takes para magkaroon ka ng results and right system na maging sustainable yun, it will really take time. Kaya, I think yung isa sa mali din ng mga, halimbawa, katulad ko, nung nagsisimula ako, excited agad ako dahil marami akong energy, marami akong time, and very optimistic ako, uninformed optimism. May ganun, di ba? Uninformed optimism. Sige, try ko yan. And pwede siyang mag-work for a short period of time. And pwede kang maka-generate ng mga maliliit na results dyan. Pag sinama-sama, okay naman. At the same time, hindi nga siya sustainable and nakakaubos siya ng energy kasi ibang mental capacity kailangan mo dito, ibang knowledge na naman dito, iba na naman. So, I think better approach nga. Kailangan pa rin natin ng multiple income streams. Pero, it will take time na maging sustainable siya for us. So, ang dapat na focus natin sa umpisa is build that one core mastery or skill muna kung saan kapag yun, dumatakbo na ng mas... Even without you? Oo, even without you, nag-run na yung, may operations na talaga siya, and may system ka na for that, then maa-apply mo siya sa iba pa na related doon. Halimbawa po sa case nyo, sales yun po in general, di ba? Real estate man yan or insurance, sales siya. So, yun nga po, yung kung na-build nyo na yung system nyo dito na nag-work, possible ma-build din siya sa other than na, halimbawa, industry with the same na skill na kailangan, which is sales. Nandun din naman po kayo yung building of team, selling of this product. So, I think yun yung right approach. Hindi agad yun yung goal to create multiple income streams. Pero, build that, may natutunan ako personal equity. Yan. Dapat yun muna yung i-build natin na such time na enough na yun, may value na yun, then pwede na siyang mag-branch out. Di ba? Before mo i-branch out or ipa-franchise ang isang business, dapat working muna yung system nun.
ng isang main branch. So, May training nga ako na attended na most individuals daw, kapag nag-grow na yung business niya, yung profit niya, gustong gamitin, magtayo ng panibagong business agad. Instead of them placing that profit within this same business. Para mag-expand. Kunyari, meron tayong milk tea shop. Malaki kang profit doon. Yung profit na yun, kaysa magtayo ng panibagong restaurant or ng panibagong business or bookstore, na unrelated. na unrelated, mangyari, yung extra na yon gagamitin mo to expand the business. Kaya nga, di ba yung pinag-uusapan natin kahapon, speaking of National Bookstore, nakikita natin dito, National Everyday na siya. Yun na yung brand nila kasi nga hindi na lang siya focus on being a bookstore. So, meron na rin toys doon. Di ba? Meron syempre ng mga school supplies pa rin. May mga party needs. So, nag-expand na rin siya. So, ibig sabihin, yung extra profit or income na nakuha mo dun sa milk tea business mo, doon mo rin siya gagamitin to expand. It's either to put another branch in different places. Kaya magdagdag ka ng menu. Yes. Di ba? Ito expand na hindi ka lalayo doon. And then, syempre, yung mga successful tycoons, nagtatayo sila ng panibagong business na related at masaserve na rin yung other businesses. Halimbawa, yung Dunkin din na pag-usapan natin. Dati, Dunkin Donuts, yung main products is donuts. Ngayon, inalis na yung donuts kasi nag-rebrand sila na nakita nila mas malaki yung market ng mga coffee lover. So, ngayon, actually, pag sabing Dunkin, kape na yung naiisip mo, hindi na lang donut. And also, nakikita natin yung menu din nila, na marami na rin sa mga bandwidth, di ba, mga croissant, and all of this na refreshers. So, adapting sila sa market. At kalago yung menu nila, marami yung market nila, pero same sila sa core na hindi nila kailangan na totally reinvent the wheel of their business plan or business design or yun. So, I think... Tsaka kung dahil lang sa pinag-usapan natin yan, di ba yung multiple sources of income, hindi naman siya kailangan talaga na magkakaibang sources. Tapos magkakaibang companies. Kasi kunyari yung Dunkin, meron naman silang income for coffee. Meron dun sa bandwidth. And then sa donut. Pwede naman magkakaiba. Tapos sa amin dati sa real estate, syempre meron akong income sa team ko. Dahil real estate broker ako. Meron akong income sa personal sales ko. So, meron namang different sources within one industry na pwede mong i-explore. O kaya sa mga employed, pwedeng kahit ano man yung work na yan, halimbawa nasa logistics ka or yung galing sa IE, meron din nasa sales, pwedeng doon muna yung i-master mo kung nasaan kang industry. I-master yung skill na yon, ano pa ba yung mga parang adjacent skill na kailangan din para magampanan ng maayos yung role mo. Halimbawa, pwedeng nasa communication, nagpe-present ka sa bosses, di ba, yung mga reporting, o kaya yung sa mga Excel or anything doon. Kailangan doon muna talaga galingan kasi eventually, kapag ikaw alam mong ready ka na next level mo, ngayon mas malakas na yung loob mo to humingi ng raise o kaya pumunta ng ibang opportunity na, di ba, doble yung income na ino-offer kasi na-build mo na nga yung personal equity mo na kaya mo na yung mas malaking responsibility and mas malawak na role, mas mataas na role kasi na-build mo yung sarili mong skill, nag-stack up na siya. So, yun, hindi minamadali ang multiple income streams. Saka to add doon, yung mga professors natin dati sa IE, di ba professor sila or merong iba na practicing talaga sa isang company. Parang yung prof ko nga na executive sa Meralco. Tapos, same lang din naman ituturo niya, related sa subject na ginagawa niya as IE. Tapos professor din siya, tapos may sarili rin siyang business. So, related lahat. Pwedeng related lahat na nang dinidiscuss niya doon or ginagawa. Yung hindi yung tatawid basta sa mga hindi mo naman expertise. Kaya nga yung iba kumukuha nga ng mga partners, di ba? Para you can stay on your strengths while delegating yung mga weaknesses. So, ayun. Important ang multiple income streams, pero I think yung take nga natin, hindi siya yun agad yung goal. May way para mapunta doon. And yun yung stand nga namin is kailangan i-build muna natin yung sarili natin para able tayo to sustain kung ano man yung multiple income streams na possible for us and applicable sa atin. Lalo ngayon, in our
era, maraming opportunities talaga everywhere. Pero kailangan equip tayo for those things. Oo. Meaning nun, have a stable income while you're still building your career. Yes!